Okay, so topic is all about fraction in its lowest term. So, ito yung dapat nating tandaan sa pagkuha ng lowest term. So, una, check the divisibility of numerator and denominator. Okay, so ibig sabihin yan, mag-iisip tayo ng number na kayang i-divide yung numerator and denominator. So, may ilalagay ko na lang yung link sa ibaba, yung divisibility rule of a number. Nakagawa ko din ng divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 11. Next, next step is apply the ladder method or continuous division. So, dito naman, ilalagay ko na lang yung link ng GCF. Finding the GCF using ladder method or continuous division. So, okay. So, ngayon alam na natin yung mga dapat nating tandaan. Mag-proceed na tayo sa pagsasagot. So, number 1, 36 over 80. So, gagamit tayo ng ladder method or continuous division. So, 36 and 80. Ito yung magiging solution ninyo. So, una, sabi ko nga, check natin yung divisibility ng numerator and denominator. So, dito naisip ko, divisible siya sa 2. Sa 2 na lang. Okay? So, madali kasi ang 2 at yun ang una nating maiisip. Pero kung maisip niyo mas malaki, okay lang din naman. So, 2 ang aking unang naisip. So, kalahati ng 36 or 36 divided by 2 is 18. And 80 divided by 2 is 40. So, dapat, dito pa lang, chine-check nyo na kung tama yung ating mga sagot para hindi sayang yung ating pagsasolve. Next, yung 18 tsaka 40, divisible ulit siya sa 2. So, mangyari, so 18 divided by 2 is 9 and 40 divided by 2 is 20. Okay, pero kung naisip natin yung 4 kagad kanina, masasagutan kagad natin yan. So, 36 divided by 4 is 9 and 80 divided by 4 is 20. So, ngayon dito, mag-isip tayo ng number na kaya pang i-divide yung 9 and 20. So, hindi na siya divisible sa 2 kasi yung 9 hindi pwede, 3, 9 lang ang pwede, 20 hindi, 4, 5, 6. So, wala na silang common factor. So, ibig sabihin, pag wala na silang common factor, ito na yung magiging lowest term niya. 9 over 20. Okay? So, double check natin kung tama ang sagot. So, 36, try natin na. Ayan. Check natin kung tama ang sagot. So, 36, ayan, 36 times 20. So, 0 times 6. So, bring down 0. 12, carry 1. 2 times 3 is 6 plus 1, 720. Okay? Then, 8 times 9 is 72. Bring down yung 0. So, kung mapapansin ninyo, kapag kinompare natin silang dalawa, parehas silang sagot na 720. So, ibig sabihin, yung 36 over 80, ang lowest term niya ay 9 over 20. Okay? So, yan yung value niyan. So, tama yung sagot natin. Paano naman dito sa kabila? Letter B. So, 15 and 23. Mag-isip tayo ngayon ng divisible or number na kayang i-divide yung 15 at 23. Isipin natin kung ito ba ay 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, kung wala na siyang number na kayang i-divide yung 15 and 23, ibig sabihin niyan, yung fraction na to ay nasa lowest term na. Naka-lowest term na siya. Okay? So, dito naman tayo sa letter C. We have 90 and 150. So, divide natin.
So, saan kaya divisible yung 90 and 150? Una natin maiisip ay 10. So, kapag 10, cancel mo na yan. So, we have 9 and 15. Saan divisible yung 9 tsaka 15? Tama, divisible siya sa 3. So, 9 divided by 3 is 3 and 15 divided by 3 is 5. So, magiging sagot dito ay 3 over 5. Double check natin kung tama yung sagot. Sa pagko-cross multiplication. 5 times 9 is 45. Bring down mo na lang yung 0. Then, 15 times 3 is 45. Bring down natin yung 0. So, therefore, tama yung ating mga sagot. So, ganun lang yung paglo-lowest term. Una, check ninyo yung divisibility ng numerator and denominator. Pangalawa, apply ninyo yung ladder method or continuous division, gaya netong ginawa ko kanina. Okay. Ngayon, try nyo naman ng kayo lang mag-isa. Okay? So, halimbawa, ang fraction ay 88 over 240. Kahit gaano pa kalaki yan, masasagutan natin yan basta tama ang ating process. So, again, bibigyan ko kayo ng time. Sulat ko lang dito. Yan. Pagbilang ko ng 3, okay, dapat makuha nyo na yung lowest term ng 88 over 240. Ilalagay nyo dito sa loob ng box. Dito. Okay, so pagbilang ko ng 3, paki-pause ang video, then i-play na lang kapag tapos na kayo mag-solve. Okay, 1, 2, 3, okay. So, yun, tingin ko tapos ka na magsagot. Okay lang na magkaiba tayo ng solution, ha? Okay, so halimbawa dito, 88 and 240. Di-divide ko siya sa 4, halimbawa lang. So, 88 divided by 4 is 22. Then dito, tingnan nyo kung paano ko gagawin. 24 divided by 4 is 6. Bring down 0. Then, tuloy natin. Saan divisible yung 22 and 60? Tama. Divisible siya sa 11. Sa 2, sorry. So, 22 divided by 2 is 11. And 60 divided by 2 is 30. Meron pa bang common factor yung 11 at 30 except 1? Wala na. Kaya ang sagot is 11 over 30. Check natin kung tama ang sagot. Okay? So, cross-multiply natin to. Kapag pareha sila, edi tama ang ating sagot. So, 8 times 3 is 24. Carry 2. 8 times 3 ulit is 24 plus 2, 26. So, add 0 kasi tatapos sa 0. Then, dito sa 11, okay, so ganito lang yan, 240 times 11. Okay, so itong dalawa, pag add mo, okay, 6, then 4 plus 0 is 4. So, 2640. 2640. Ayan. So, ibig sabihin, tama yung ating paglo-lowest term. Wala nang ibang sagot kundi 11 over 30. Okay. Try pa natin ang isa pa. Halimbawa ay 64 over 256. Ayan. Pagbilang ko ng 3, i-post ninyo. Then, pagtapos na kayo magsagot, paki-play na lang. 1, 2, 3. Okay. So, tingin ko may sagot ka na. Sagutan na natin ngayon. Yan. So, 64 and 256. So, tingin ko, siya ay divisible sa 2. Halimbawa lang 2. Kasi yan yung pinakamadali. So, 32. Then, kalahati nito ay 128. Divisible siya sa 4. Okay? Divisible sa 4. So, 32 divided by 4 is 8. Pero ito, 12 divided by 4 is 3. And 8 divided by 4 is 2.
So, ayun, nakitang-kita na natin. Divisible siya sa 8. So, we have 1, 4. 1, 4. Check natin kung tama ang sagot natin. So, 64 times 4. 4 times 4 is 16. Carry 1. 4 times 6 is 24 plus 1, 25. And 1 times 256 is 256. So, parehas sila ng value kapag cross multiply. So, ibig sabihin, tama ang ating sagot. Okay, so yan yung fraction in its lowest term. First step, check ninyo yung divisibility ng numerator and denominator. Then, apply ninyo yung ladder method or continuous division. Okay. So, napakahalaga ng lowest term sa fraction. Sana makatulong ito sa inyo. Salamat.